Hello, good afternoon. Once again, this is your Kuya Medel. Ang topic natin for today ay para sa mga OFWs natin na gustong magpunda ng kanilang bahay sa Pilipinas. Quick tips number 1. Magtakda ng malinaw na layunin at timeline sa paggastos. Unang-una, isipin mo anong klaseng bahay ba ang itatayo mo. Bungalow, townhouse, single attached. Kailangan medyo specific ang goal mo. Ilang months to years bago mo tapusin ang pagbabayad dito. Kailangan na malinaw ang iyong target para mas madali ang pagpaplano at disiplina sa iyong paggastos. Quick tips number 2, gumawa ng financial plan. Ito na ang pinaka-importante. Dito, gagawin mo na yung sweldo ay ilalaan mo na ang 20 to 30% ng iyong salary para sa kukunin mong bahay. Okay, huwag mong iasa lahat yan sa iyong remittance. Okay, gumamit ng mga budgeting apps o Excel para ma-monitor mo ang iyong gastos. Quick tips number 3, iwasan ng luho at unahin ng priority. Once na nag-start ka na kumuha ng bahay, kailangan mo na ang tulong ng iyong buong pamilya na iwasan na ang paggasto sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Dito, sinusunod mo ang iyong long-term goal na matapos mo muna ang bahay mo sa iyong itinakdang panahon. Quick tips number 4, maghanap ng mapagkakatiwalaang developer at realty broker na mag-aayos ng iyong application. I-check online ang mga reviews regarding sa mga company na to at i-check din ang kanilang mga permits. Mas makakatulong na meron kang representative sa Pilipinas upang ayusin ang iyong mga papeles. Quick tips number 5, piliin ang tamang financing scheme para sa iyo. Cash buyer ka ba? Deferred cash ba ang gusto mo? Bank financing? In-house financing? O gusto mo kay Pag-ibig financing? I suggest na piliin mo si Pag-ibig para sa mas mababang interest. Be a smart buyer and good luck sa ating mga OFWs na gustong kumuha ng bahay. You can message us para i-guide namin kayo at tulungan, and yan po ay for free.